Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by News 5. Title, President Marcos Jr. versus Senator Amy. Pinalagan ni President Bongbong Marcos ang sinabi ng kanyang kapatid na si Amy Marcos na tila inuubos umano ang mga miyembro ng Senate Majority Bloc sa pamamagitan ng isa-isang pagsasampa ng kaso laban sa mga ito. Diin ng Pangulo, hindi namimili ang kanyang administrasyon ng mga dapat managot sa mga nangyaring korupsyon at anomalya, lalo na sa flood control scandal. Okay, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Tuhanan. At dahan-dahan na, at ang almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. At nung kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. At dahan-dahan na. At ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila pa naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang ating ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon, patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas sa mga pangalan doon sa, kung titingnan ninyo, ano ang kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila. Ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. Hindi, I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ay, nako. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Okay, tignan natin ha. Basta ang katotohanan. Tignan natin. Dahan-dahan. Ang nag-react. Okay? 131,000 nag-react ha. Bilangin natin, percentage. 77,000 ang tumatawa. 14,000 ang galit. So, ilan na yan? 80. Halos 91,000. 33,000 lang ang nag-like. Percentage-wise, 80% sa taong bayan hindi naniniwala, galit, pinagtatawanan itong pahayag ng Pangulo. Yun, lumalabas yan. Comments. Tignan natin ang mga comments. Nasaan ang comments? Wala naman. But anyway, sinasabi, hindi kami namimili. Depende, kanya-kanyang perception. Ako, it seems may pinipili. Perception ko lang ito. Naniniwala ako sa pahayag ni Senator Amy na tinatarget
ang miyembro, nung una, minority sila, yung grupo ni Cayetano, minority 9, eh nagkaroon ng kodita, majority. Sila talaga ang tinatarget. Oh, Marcoleta, inirekomendang sampahan ng plunder. Ano yung basihan? Grabe naman, oh. Hindi mo naman kailangan maging lawyer. Oh, ang basihan, private contribution sa kampanya ng eleksyon. Paano naging plunder? Kaya ang plunder, dapat pundo ng gobyerno, ginamit ng isang opisyal ng gobyerno para payamanin ang sarili niya. Eh yung 75 million na reklamo kay Senator Marcoleta galing sa mga private individuals. Kaya nga dinismiss ng COMELEC yung reklamo laban kay Senator Marcoleta sa COMELEC. Dahil walang kasalanan si Marcoleta. Ngayon, ginawa ng paraan, sasampahan na ng kaso. Kaya huwag tayong magtaka, bukas makalawa, isusunod na nila si Senator Marcoleta sampahan sa Sandigan Bayan. Jinggoy, yun na. Kasasampa lang kahapon ang kaso, may warrant of arrest na. Kagad. Ngayon, mabuti na lang at makapagpiyansa. Oh, Martin Romualdez. Ano yung palabas nila? 2 months ago, sinampahan ng 5 kaso sa Sandigan Bayan. Oh, nasaan yung warrant of arrest? Wala. We were not born yesterday. Kaya, anyway, bahalang Pangulo, magpaliwanag. Basta yung nakita kong reaksyon kanina, 80% sa taong bayan hindi naniniwala. Oh. Rating, negative 15%, the lowest in history of our nation. Pinaka-unpopular na presidente sa ating kasaysayan. Good luck! Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Walay sa natabangan na mugyero, sumuna ni ang itsura sa iyang atop. Muna ni ang kadako sa buslot. So karon mag-atop na ni siya sa gitabang sa iyang hero. Ug karon mo na ni ang hero nga among gitabang nga iatop karon. So plinsen lansang hero kompleto gyud. Ay, dang budget makapal dai. Nainay kamat. Dua. Ug karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Makita nato nga nakaatop na gyud.
Nakatop na gid ko. Nakailis na kog kuan atop nga buslot akong atop. Salamat gyud nga napulian akong atop nga 30 na ka tuig. So salamat kayo.